Okay, so let's continue yung ating lecture. Ang third part is yung data display. So, ang function ng data display is procedure yan na program to display lahat ng laman ng record. Pwedeng sabay-sabay, pwedeng specific. So, i-code natin yung display ng content ng specific record. Okay? So, ang style dyan, sa data display, kailangan mo ng primary key para alam mo kung anong record ang i-display mo. So, mag-default muna tayo. Anong command ng default? Set defa2. Tapos yung kanyang directory, yung drive, nasa C yun. C:, followed by yung kanyang subdirectory. Ang pangalan ng subdirectory natin is PRGS. And then enter. So, pag nag-implement ako ng dir, naka-display lahat ng database na ginawa natin. Nandiyan yung grades, K, kurso, tsaka yung profile. So, para profile pa lang ang ginagalaw natin. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng data display ng content ng profile DBM. Okay? So, pwede natin kopyahin yung screens ng dalawang program natin. Ano yung mga yon? So, directory.prg, meron tayong dalawa, no? Edit Pro, tsaka yung NPro. So, pwede natin kopyahin yung sa Edit Pro, pwede natin kopyahin sa NPro. So, much better, try natin kung kopya ng partial, hindi lahat, doon sa Edit Pro. So, bubuksan ko yung Edit Pro, modicom, modify command, edit pro.prg, and then enter. So, ito yung coding ng edit profile.prg. Nakikita niya? Yan, ha? Pinadala ko kayo ng copy niyan. Na-receive nyo? Yes, na-receive nila. Okay. And then, magki-create tayo ng another procedure, program number 3. Ang command is another modicom plus yung file name. So, anong magandang file name? Sabihin natin DISP, dispro, or viewpro. Ayan. So, nag-create ako ng another procedure. Ang pinangalan ko sa kanya ay viewpro. Okay? So, kukopyahin ko lang yung mga window na kinreate natin in Edit Pro. Bakit ko kinokopya? Para uniform. Uniform yung window ng bawat procedure. Kaya kinakopy ko na lang yung ibang design. So, kopyahin natin yung define window. Tsaka yung alert. Papunta sa viewpro. Okay. So, may laman na yung viewpro natin. Definition or definition of window. Next is i-activate yung window nyo. Pwede ko siyang kopyahin. So, pag niran natin, i-execute natin yung viewpro. Ayun ang itsura niya. So, this time, palitan natin. No? Instead of data editing, gawin nating data display. So, saan natin papalitan? Yung title ng window. Ito yun, no? Data editing. So, papalitan ko yan ng data display. So, try natin kung mag-a-appear. Execute.
Yes, ayun. Data display. Okay, so ang first step is kailangan nating humingi ng primary key. So in our case, ang primary key natin is yung ating student number. Okay? So, layout muna natin. No? Again, copy natin yung layout. Ito yung layout ng screen. Dalhin ko dito sa View Pro. Ayun. So, try kong i-execute yung View Pro. Okay, so may layout na tayo. So, ang first step is hingi tayo ng entry for student number. And then, ang gagawin ni system or ni program, i-display niya yung content. Last name, first name, middle initial nung student number na in-enter natin. Okay. So, paano natin gagawin yon? Paano nga ba? So, ang third part is mag-declare tayo ng variable. So, this time, isang variable lang ay i-declare ko. Yung vStudno. Okay. Isang variable lang. Ba't isang variable lang? Hindi naman na natin kailangang ilipat yung laman ng field doon sa variable. Kasi hindi naman natin i-edit yan. I-display lang natin. So, this time, gagawin natin, i-display natin direct yung laman ng field sa screen. Para hindi na tayo mag-declare ng another variable. Okay? So, bakit stud na lang ang dineclare ko? Because, yan lang yung data entry na gagawin natin sa display profile. So, once we have entered the student number, ang dapat na gagawin ni program is kukunin niya yung laman ng student number na yon and i-display niya sa screen. So, kaya isa lang yung dineclare kong variable, vStudno. Okay. So, lalagyan ko ng laman yung vStudno. So, gamitin ko itong procedure na ito. Okay. So, get vStudno read. So, try natin i-execute. Yes. Ayun. Humingi siya ng student number. So, let's say, naglagay ako ng student number 1, 2, 3. Pag in-enter ko yan, dapat ang lalabas dito sa last name, first name, middle initial, yung content ng student number 1, 2, 3. Okay. So, try nating buksan yung ating DBF, which is the profile DBF. And then, silipin natin yung laman. Browse. Yan. So, meron akong student number 2020-ACT-8. That is Galano Christian. So, pag in-execute ko yung View Pro, at tinype in king student number as 2021 dash what? ACT dash 8 and in-enter ko yan, dapat ang lalabas dyan yung data ni Galano. Kasi based doon sa ating database, yung 2021-ACT-8 is for Christian Galano. So, ang next step is to display the content ng specific record. Nung record, yung 2020-ACT-8. So, how are we going to do that? Simple lang, no? I-display lang natin. Kopyahin ko lang tong. Kopyahin ko siya sa baba. So, get. So, hindi sa get dapat. Isesay ko siya. Ano yung isesay ko? Isesay ko yung content ng field name mismo. Hindi yung variable v last name. Yung content ng last name. So, same true with all the variables. Say, tapos, first name. And then, say, MI. Say address.
So, take note, direkta kong dinidisplay yung laman ng field. Na? Kasi hindi natin nilipat yung laman ng field sa certain variable. Bakit hindi natin nilipat? Kasi hindi naman natin papalitan yung laman. I-display lang natin. So, no need na, no, to transfer the content of the field papuntang variable. So, ang kailangan lang natin is to display. Yes. Question. Pwede mo nang tanggalin yung array because display nga ito. So, yung array, usually sa data entry yon. Pero sa display, hindi ka pwedeng mag-implement ng array dahil i-display mo lang yung laman ng database. Hindi mo naman siya papalitan. Okay? So napansin nyo, sinay ko lang lahat. So, try natin i-execute. Yes. So, pag nag-enter ako ng 2021-ACT-8, and in-enter ko yan, ba't si Julina Bihag ang lumabas? Okay? Nakita niyo si Julina Bihag ang lumabas. Supposed to be, ang laman niyan ay si Christian Galano, hindi si Julina Bihag. Okay? Palitan muna natin yung color. Anong color combination ng yellow? Any idea? Color combination ng yellow? Ha? Wala? Kasi pag in-execute natin to, yes, 2021-ACT-8. Kulay blue rin. So, hindi natin may specify maigi. So, 255, 255, 0. So, palitan natin, no? Yung last name should be 255, 255, 0. Let's try kung anong kulay yan. Yes. 2021-ACT-8. Yon, yellow. So, gawin natin sa lahat, no? Gawin ko lang, copy ko lang to, Control C, so lahat yan i-overwrite ko. So, mabilis maggawa ng code sa Visual Pax Pro kasi applicable yung copy-paste. Ang pambansang command. Your favorite command, di ba? Copy-paste. Okay, so try natin i-execute. Supposed to be yellow lahat yan. Okay, naka-yellow na, no? Walang laman si contact number ni Julina as well as the email address, gender, and course. But, dapat ang display nito is si Mr. Galano because siya yung 2021-ACT-8. No? Bakit si Miss Julina ang na-display? Bakit? Walang go button. Kasi kung napansin niya, hindi pa tayo nag-open ng database along the procedure. Wala pa akong ini-open na database. Oh. Pero active yung database nating profile. So, yung pointer nun, naka-point sa record number 1. Ang record number 1 natin ay kung titignan nyo, si Julina. So, dapat ipo-point natin yung pointer dito sa baba kay Mr. Galano. Okay? So, how are we going to do that? Paano natin i-implement yung pointer na yan? Ay pupunta doon sa specific record based doon sa in-enter nating student number. So, you have to activate your database doon sa coding. So, use
profile. Okay? Next is kailangan yung i-locate. Mag-i-implement tayo ng locate instruction. Ang syntax is locate for field name equal to variable name. So, ilo-locate natin sa database profile yung vStudno. So, therefore, locate for studno is equal to vStudno. Para yung pointer ay magpunta doon sa specific student number. Okay? So, try natin. I-execute. Yes. So, 2021-ACT-8. Enter. Bakit nag-error? Kasi kulang tayo ng phrase. Ang syntax yan ay locate for. So, ang kinuman ko lang ay locate studno. So, locate for studno, yung field name na nandoon sa profile DBF is equal to vStudno, yung variable name na sinuplayan natin ng entry dito sa taas. Okay? So, baka magbaliktad So, huwag yung babaliktarin. And then, let's try to execute the program 2021-ACT-8. Enter. Ayun, si Mr. Galana na. No? Wala yung middle initial niya, wala yung address. Birthday lang nilagay natin. Kaso ang birthday niya is March 11. Pero, nakuha natin yung target natin na i-display yung record ni Mr. Galano. Okay? Okay. So, try natin ngayon i-execute yung ating edit program. This is our edit program, no? Natapos natin to eh. So, pag in-execute ko yan, gusto kong i-edit si 2021-ACT-8. Si Mr. Galano. Lalagyan ko siya ng middle initial X. Lagyan ko rin siya ng address. Pasay City. Okay, same birthday. Contact number, none. Email address, none. Do you want to continue? No. Hindi siya humingi ng gender, no? Kasi hindi natin kinumpleto yung ating edit pro. So, no. Okay. So, inedit ko yung record ng student number ACT 2021-ACT-8. So, pag in-execute natin yung view profile, nirun natin, at nilagay ko si 2021-ACT-8. And then, in-enter ko. So, napansin nyo, yun yung data na ginamit niya. So, nag-jive doon sa in-edit ko. So, duktong-duktong lahat yun. Okay? Question? So, sa point na to, tapos na yung ating display profile. So, kaya. Yes? Pwede. So, ang ibig sabihin, pag nag-display ka, hindi kasya dun sa screen. Sabay-sabay. Isa-isa. I-post mo sa baba. Lagyan mo ng post sa baba o kaya read. O kaya yung command na post para matest mo kung okay. Okay? Try mo Okay.
So, ito na yung ating data display. Ano na lang kulang dito? Yung looping procedure. No, if you want to continue to display another record, mag-execute ulit. If not, mag-exit. So, ang napansin nyo, dito sa ating view profile, dinidisplay lang natin, hindi natin ginagalaw yung laman ng ating database. Kaya wala tayong replace. Wala ring append blank. Okay? So, isingit natin yung ating looping procedure. So, the same looping procedure dito, no? Sa activate window alert. Meron ba tayong alert window sa ating command? Wala. So, kailangan natin kopyahin yung alert window papunta sa view coming from edit. Asan yung alert window? Ito, yung alert window, no? Kinapi ko siya. Okay? Copy natin. Papunta dito. Okay. And then, kakopy ko yung looping procedure. Ito, activate window, alert in window new, tapos yung screen display, tapos yung array declaration for the selection, declaration ng variable, and then yung data entry ng array declaration, tapos yung checking ng laman ng variable kung yes or no. Ayun, hanggang end do. Okay, Control C. Dalhin ko sa dito. Control B. So, may end do ka ron. Dapat, sa top ng program mo, meron kang do while true. Okay. So, ito yung portion ng looping procedure. The same looping procedure nung ginawa natin sa ating mga previous program. Ayan, no? So, may question ba rito sa procedure na to? Wala naman. So, do you want to continue? Yun yung laman ng screen. And then, nag-declare tayo ng variable, ng, what's this? Array, no? Declare tayo ng array with two elements. So, ang name ng array natin, X selection. So, 2 element. Yung first element, which is X selection 1, ang laman niyan is yung string na yes. Yung next element, which is X selection 2, ang laman niyan yung string na no. And then, nag-declare ako ng variable. Ang name ng variable ko ay against. Meron siyang 3 allowable 3 character. Bakit 3? Kasi ang maximum entry niyan is yes. Yes is 3 character. Hindi mo siya pwedeng gawing 2 and 1. So, this portion is para makahingi tayo ng entry in selection form using this instruction. Picture format, no? Picture, double quote, ampersand, and T. So, yan lang yung dinuduktong dyan. And then, i-deactivate yung alert. So, this portion is to check kung ano yung laman ng against na galing dito sa taas. So, against is equal to yes, meaning, kailangan mong mag-loop sa beginning ng program. Si loop, hahanapin niya yung do while. So, pupunta siya dito. Dito siya maglo-loop sa do while. Okay? Now, if the condition is not true, so punta siya sa else. Ang content ng else is to deactivate window new para ma-close yung window, clear, exit, and leave. Yung end do is to deactivate yung active do while true sa taas. So, kung iraran natin yan, yes. So, 2021-ACT-8. Enter. So, ayun. Do you want to display another? Or do you want to continue? Pag sinelect ko yes, dapat pupunta siya dun sa taas. So, try natin si 2021-ACT-2. Sino kaya to? Wala. Bakit? Kasi, if we are to browse
yung ating database, si dash to natin, si Daniela. Kaso, tignan niyo yung itsura ng kanyang database. May previous error kasi dun sa data entry natin. No? Nagkaroon siya ng, sa kanyang student number, nagkaroon siya ng 3 spaces doon, no? Before D2. So, paano natin susolusyonan yan? So, dito, sa ating locate for, pwede tayong mag-implement ng parameters. So, gagawin ko, si studno, ano to, left, right. Ay, L-trim ko. Yung laman ng studno. Na, L-trim ko, yung laman ng studno. L-trim is equal to L-trim ko rin, yung laman ng vStudno. Okay, so, pares-pareho silang walang existing spaces or available space dun sa left side. So, pag na-execute ko yan, yes. So, again, 2021-ACT-2, wala pa rin si Daniela ko. Hindi ba right? Di ba right? So, right yun. Okay? So, palitan natin ito ng R-trim. R-trim. Yan. R-trim, R-trim. So, execute. Yes. 2021-ACT-2. Wala pa rin eh. Left trim sabay right trim. Anong left trim sabay right trim? So, kung iba-browse natin yan, so dito tayo sa left magtatanggal. Okay? Tama. Tama. So, tatanggal tayo sa left. So, ile-left trim ko. Okay. Yung kabila, nile-left trim din natin. Okay? Ang problema, hindi gumana. At hindi siya gumana kasi i-execute natin ang